Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Father Saldi Fababaer, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Uy, Simbang Baklaran. At 12 ng buwan ng Nobyembre. Mahigit 300 lugar, lubog pa rin sa baha. Epekto ng Super Typhoon Uwan. Karamihan ay Bicol Region at Central Luzon. Samantala, ang mga namatay sa hagupit ng Super Bagyong Uwan na dagdagan, pumalo sa 27 habang 2 ang nawawala. Malawakang oplan kontrabaha. Pinanganahan kanina umaga ng Pangulong Marcos. Kumpiyansang mababawasan na raw ang mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pangulong BBM pinayuhan ni Senator Amy Marcos na ikulong na at managot ang dapat managot sa mga anomalya sa flood control projects. Ang tagal. DPWH Secretary Vince Dizon, kasado ipatupad ang 2017 flood o 2017 Flood Control Master Plan sa probinsya naman ng Cebu. Hirit na 5 pisong taas pasahe sa PUV sinimulang busisiin ng LTFRB commuters. Humirit ng fuel subsidy. Philippine National Police bantay sarado sa 3 araw na rally kontra korupsyon sa Luneta. Magpapakalat ng 16,000 pulis. Hepe ng pulisya na ng hold up sa convenience store at napatay ng kapwa pulis baon sa utang. Grabe. Kapitan pa naman na ranggo niyan. Mahigit 300 ang Pinoy sa pilitang pinagtatrabaho sa scam hub sa Myanmar. Nakahanda na silang pabalikin sa Pilipinas ayon naman sa PAOK-C. Dating Senate President Juan Ponce Enrile nasa ICU pa rin dahil sa pneumonia. Get well soon, Manong Johnny Ponce Enrile. At ngayon sa detalye natin mga balita, nananatili pa rin lubog sa baha ang 36 o 366 na lugar mula sa 8 rehiyon na epekto ng hagupit ng Bagyong Uwan. Ayon sa NDRRMC, 147 dito ay mula sa Central Luzon, 104 sa Bicol Region, 61 sa Cagayan Valley, 29 sa Calabarzon at 16 na lugar sa BARM ang baha pa rin. May ilang bahagi din ng Ilocos Region, Western Visayas at Northern Mindanao ang apektado pa rin ng baha. Samantala, pinakamarami nawang nawasak na bahay ay mula sa Bicol Region kung saan 6,500 houses ang totally damaged, habang mahigit 20,000 naman ang partially damaged. Bukod dito ay meron ding 277 na kalsada at 61 na tulay sa buong Pilipinas ang hindi pa rin madaanan.
Samantala, umakyat pa sa 27 ang bilang ng mga napaulat na nasawi matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan. Sa tala ng Office of Civil Defense, SIAM, ay mula sa Ifugao, 4 sa Benguet, tig-3 sa Nueva Vizcaya, Mountain Province at Kalinga. Habang tig-isa naman ang napaulat na namatay sa Catanduanes, Capi, Zamar, Sulu at isa pang probinsya. Samantala, 2 katao ang nananatiling nawawala sa Kalinga habang 36 ang sugatan sa iba't ibang probinsya. Aabot na sa 3.5 milyong katao o 1 milyong pamilya ang apektado ng bagyong Uwan sa buong bansa base sa huling tala ng NDRRMC. Pinangunahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng Oplan kontra baha dito sa Greater Metro Manila Waterways Clearing and the Cleaning Operations. Personal na sinaksihan ng Pangulo ang paglilinis sa Balihatar Creek sa Barangay San Dionisio, Parañaque City. Kasabay nito ang parehong aktibidad sa ibang sites kabilang sa may Sunog Apog Pumping Station sa Manila, Las Piñas River sa CP Avenue, San Juan River sa Quezon City at Kaingin Creek sa boundary ng Valenzuela at Mekawayan, Bulacan. Sinabi ng Pangulo na tatagal ang operasyon hanggang sa unang bahagi ng Hunyo. Sa susunod na taon ang magiging regular na gawain ng pamahalaan para sa mga susunod na taon. Di ba lumuso ang presidente sa baha? Ayan. Sana lumusong din, naputikan man lang yung kanyang sapatos. Ang proyekto ay inisyatiba ng MMDA at ng DPWH, katuwang iba pa ahensya at mga lokal na pamahalaan at maging ang pribadong sektor. Samantala, positibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang mababawa sa pagbaha sa Metro Manila at iba pang urban area sa bansa sa tuloy-tuloy na pagpapatupad ng Oplan kontra baha. Ayon kay Pangulong BBM, tinaya ng mga eksperto na 60% ang mababawa sa pagbaha kapag nalinis at nahukay ang mga estero at kanal. Idagdag pa ang pagsasaayos sa mga pumping station. Base umano sa mga pag-aaral, isa sa malaking dahilan ng mga pagbaha ay ang sobrang babaw na ng spillways at contributor factor ang mga basura. Lumalabas umano na nag-average sa 10 talampakan o 3 metro ang kailangang hukayin para mapalalim ang daanan ng mga tubig. Binanggit niya rin na marami sa mga pumping stations sa Metro Manila ay hindi gumagana at kailangang ayusin. Magpapatuloy umano ang operation hanggang unang bahagi ng Hunyo at magiging regular na gawain ng pamahalaan sa mga susunod na taon. Narito ang bahagi ng pahayag. This is a long-term solution and it is something that has been proposed for a very long time but somehow has never been implemented, and we are doing that now. And so I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa dating. Ipatutupad na ng DPWH ang Flood Control Master Plan sa Cebu na binuo pa noong 2017. Tagal. Makakatuwang nila sa implementasyon si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson na ngayon ay miyembro ng Independent Commission for Infrastructure ICI. Sa panayam ng DCRH, sinabi ni Secretary Vince Dizon na kung na-implementa lamang itong proyekto noon pa, marami sanang buhay sa Cebu ang naisalba sa nangyari ng kasagsagan ng bagyong Tino. Narito si Secretary Vince Dizon. Ang problema, hindi na-implement ng tama o halos walang na-implement dun sa mga proyektong sinasabi dun sa master plan na kinakailangan ng Cebu, lalong-lalo na dun sa 3 malalaking ilog, yung Mananga, yung tumama sa Talisay,
yung Butuanon, yung tumama sa Mandaue, at yung Kotkot na tumama sa Giloan. Yun, meron ng mga proyekto na dapat nagawa na sana. Ano nangyari po? Ng tama ito. Hindi po ginawa. Iba ang ginawa. Kaugnay nito pinagutos na ni Pangulong Bongbong Marcos na ipatupad ang mga proyektong nakapaloob sa master plan. Samantala, nilinis ang paligid ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila bilang paglulunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Oplan kontra baha sa Metro Manila ngayong araw. Sa pangunguna ng DPWH, lokal na pamahalaan ng Maynila at mga opisyal ng Barangay 183, ang aktibidad ay naglalayong malinis at maayos ang daluyan ng tubig sa lungsod at maiwasan ang mga pagbaha. Umabot naman sa halos 30 sako ng basura ang nahakot sa isinagawang paglilinis sa Sunog Apog Pumping Station na isa sa pangunahing pasilidad na tumutulong sa pagpigil ng pagbaha sa Tondo. Pero ayon kay Barangay 183 Chairman Joseph Lipasana, lumala ang mga pagbaha nang itinayo ang naturang pumping station dahil ilang buwan lamang ng pasinayaan ito noong 2017 ay palagi na lamang umano itong sira. Kaya patuloy na nananawagan ng tulong si Lipasana sa pamahalaan upang matugunan ang naturang problema sa baha. Narito si Boy, ang chairman kasama si Chairman Lipasana. Kailan itinayo po ito? 2017 po. Tapos? Ginawa, sa sisira, nagagawa. Nung inauguration ni Senator Villar, gawa po yan. Pero ilang buwan sira. Yun na po, tuloy-tuloy na po, sira po. Dati po, nung hindi po ginagawa yan, ang gilid niya, ang kanal po yan. Kahit anong lakas ng ulan, makikita nyo umaagos lang ng tubig papuntang yun. Wala pong mangyayaring baha. Nagkakaroon lang po sa gilid-gilid na tubig doon. Mag-high tide lang po. Yun lang po ang problema namin noon dito. Ngayon po, laki na po ng problema namin dito. Kaya nga po, kinakatok namin ang DPWH, nakita sa taas, sana tulungan naman po kami rito. Hindi po namin dati dinadanas dito yan. Ngayon dinadanas po namin. Babalangkas na ang Independent Commission for Infrastructure ICI at iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng Unified Action Plan. Kaugnay naman yan ng infra projects kabilang na ang flood control. Ayon sa ICI, nakatuon ang action plan sa investigasyon ng pagkalap ng mga ebidensya at pag-usig sa mga responsable rito. Lain ng isasagawang High Command Conference sa Campo Crame ngayong hapon at pag-isahin aksyon ng interagency teams sa iba pa ahensya ng pamahalaan. Inaasang dadalo rito ang Ombudsman, Department of Justice, NBI, DPWH, Philippine National Police at maging Armed Forces of the Philippines. Una nang humingi ng tulong ang ICI sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa tinatawag na technical inspection at forensic validation ng 421 ghost flood control projects. Samantala, nagsumite ang Commission on Audit o COA ng 4 pang fraud audit reports sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na kinabibilangan ng 344.35 milyong pisong ghost flood control projects sa Bulacan. Ayon sa COA, ang mga proyekto ay kinontrata ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Inirekomenda ng COA na kasuhan ang mga sangkot sa maanumalyang mga proyekto ng graft, malversation of public funds at falsification of public documents. Kabilang dito ang mga dating engineers at tauhan ng DPWH at mga kontratista ng Sims Construction, M3 Construction, Elite General Contractor and Development Corporation at Wawaw Builders. Ayon sa COA, ang una at ikalawang proyekto sa Baliwag, Bulacan
plan ay hindi nagawa. Dinala ng DPWH BEO ang state auditors sa ibang lokasyon na may ibang istruktura samantalang ang aktwal at naaprubuhang lokasyon ay walang flood control project o kaya ay may construction site na marami namang bitak. Sa ikatlong proyekto sa Balagtas, nakita ng COA na mayroon ng existing na riverbank protection structure sa lokasyon ng proyekto 22 araw matapos itong mai-award. Habang kinapos naman ng 148.8 meters ang ikaapat na proyekto sa Malolos kahit nakasaad na 100% kompleto na ito. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinayuhan ng kanyang manang Senator Amy Birthday Girl Marcos na ikulong na kaagad ang mga responsable sa flood control project scandal. Sana lakay wag yung special kulungan. Dapat to sa regular kulungan. Sana. Pero okay na rin, makulong lang. Pwede na. Samantala, Bureau of Immigration, inamin na talido ang kanilang kamay walang magawa sa pag-alis ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan dahil wala naman itong arrest warrant at wala ring hold departure order. Samantala, Philippine National Police bantay sarado sa 3 araw na rally kontra korupsyon sa Luneta sa November 16, 17 at 18. At may 300 Pinoy na sapilitang pinagtatrabaho sa mga scam hub sa Myanmar na iligtas at nakatakda ng pabalikin sa Pilipinas. Kaya ingat po yung mga nire-recruit na magtatrabaho malaki ang sweldo sa abroad. At si Manong Johnny Ponce Enrile nasa ICU pa rin sa isang ospital dahil sa kanyang sakit na pneumonia. Get well soon, Manong Johnny. Gusto namin happy ka. Ayan. Ang detalye na mabalitan niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Oy, Kuyang Larry Francisco, kumusta ka na? Oras ganap na alas 4:28. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll wake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Teya. Parang edad ko lang to lakay 43. Oh, 44 ka na pala. 43 na. 43. 43 days na lang before Christmas. At dahil malapit na ang Christmas, Miss Teya, ito na. Abay, kailangan mamagay tayo na aginaldo sa ating Kring Kring Panalo Promo. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Siyempre dahil malapit na ang Christmas, let's give love before Christmas Day. Love, 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 love. At ang winner natin ngayon sa ating Kring Kring Panalo, sino ang maswerte ngayon, Miss Wina Binauhan? Aba, taga Butuan City, Agusan del Norte. Wow!
Sa ating, ayan, natawagan na itong si Ben Jovi. Aba, Sorry, nung pangalan na kayo. Ben Jovi. Oh. Siguro bagets to. Jovin. Ben Ayan, Jovin. Ben Jovin, Bonggato ng Butuan City. Ben Jovin, maayong hapon dong. Maayong hapon po, sir. Ayan. bagets pala kayo. Ilan taon ka na, Ben? I'm 32 po. Oh. Halos magkaisa na lang tayo. Ayan. Nung 32 anyos ako. Ayan. Abay, madali lang aming tanong, Ben, para ikaw manalo ng limpak-limpak na 500 pesos. Alam mo, kahit wala na ang dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, hanggang ngayon alam pa rin niya kung sino ang number one radio station sa Pilipinas. Ayan, balita ko, nagsusurvey ko Opo. Number one radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Oh, you better believe my survey, man. Yan ang tanong ko ngayon, Ben Jovin. Anong himpilan ng radyo sa ang number one sa Metro Manila, Mega Manila at nationwide? DZLX po. Ang galing-galing mo talaga, Ben Jovin Bonggato ng Butuan City. Congratulations! Panalo ka ng 500 piso. Hindi nagbakal lang. At bago ang ating mga reports, sandali lamang Miss Let, ano ang latest sa Malacanang? Standby Brad, Raymond at Paas, nagpakita na ba si Senator Bato de la Rosa sa Senado? Standby man ang Milky Rigunan. Dahil meron pa tayong exciting na balita para po sa inyo mga kuyang, mga ating mga misis. Ngayong 50th anniversary ng may Mega Millionario promo na may up to 50 million pesos worth of prizes, kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya 1 milyong piso. Simple lang sumali, bumili lamang especially mark Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee products at kunin po ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend po yan sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo kayo ng 1 milyon o kaya ay Toyota Race. Kaya sabi nga ni Ninong Marvin Chulim ng Mega Sardines, abay bilis-bilisan ninyo, sali na sa Mega Millionario promo, baka yun na ang susunod na maging milyonaryo at manalo ng brand new car na Toyota. Ang promo, bilis-bilis dahil ito hanggang December 31, 2025 na lang. At sa ating mga balita, iminungkahi ni Presidential Sister Senator Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos na ikulong na at managot na ang dapat managot. Ito ang kahilingan ng Senator Amy Marcos, si birthday girl, sa kanyang ading kaugnay pa rin sa issue ng anomalyang flood control projects na at sa lumalalang korupsyon sa gobyerno. Sa panayam ng damdaming bayan, sinabi ni Senator Marcos na dapat na may maparusahan sa loob ng lalong madaling panahon dahil nagagalit na ang bayan. Dapat na niya walang dapat santuhin, kaibigan man o kamag-anak, dahil hanggang walang nakukulong at napaparusahan ay magagalit ang sambayan ng Pilipino. Narito ang Senator birthday girl Amy Marcos. Well, ang unsolicited advice ko, paulit-ulit ko sinasabi, nako, ikulong na, managot na ang dapat managot. Sino man sila, kamag-anak, kaibigan, kaalyadong malapit, wala tayong magagawa. Kinakailangan maparusahan sa lalong madaling panahon kasi
Kaugnay nga ng balitang yan, pinag-iisipan ng ilang mga senador kung dadalo sa 3-day Iglesia ni Cristo rally sa Rizal Park simula November 16 hanggang 18. Kaugnay ng panawagang transparency at accountability sa gobyerno. Sa panayam ng DZRH kay Presidential Sister Senator Amy Marcos, sinabi nito na pinag-iisipan nila kung makikiisa sa prayer rally upang makiisa sa panawagang matapos na ang gulo sa gobyerno at may makulong na sa mga sangkot sa korupsyon. Partikular na ipinunto ng senadora na dapat maparusahan ang mga totoong bossing sa likod ng mga umano'y anomalya sa flood control projects at hindi ang maliliit na personalidad lamang. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senadora Amy. Senador, napupunta kami para makidasal, ano? Kasi syempre lahat tayo nagdadasal na magkaroon na ng solusyon to, na matapos na yung kaguluhan kahit papano. At may ma-prosecute sa lalong madaling panahon. May makulong, ano ba naman to? Hindi to matitigil at hindi mapapawi ang galit ng tao hanggang walang nahuhuli. At wag naman yung mga small time. Bagsak na tayo sa mga assistant DE, sa kung sino-sinong kontratista, mayaman man, hindi naman opisyal. Ano ba naman yan? Alam naman natin, pinag-utusan lang yung mga yan. Hindi naman yan makakalusot kung hindi pinag-utusan ng mga bossing. Bibigay din ni Marcos, kitang-kita naman na ang mga may hawak ng budget, mga politiko at sa executive ang nasa likod ng anomalya dahil sila ang may power of the purse. Naritong muli ang senadora. Yung mga may hawak ng budget, syempre, yung mga nagdidesisyon, syempre, ang mauuwi yan, yung talagang mga politiko din, kasi kami naman ang may power of the purse. Ika nga, syempre, sa executive, may mga pumipirma niyan. Ang liwaliwanag naman, bakit naman itong mga maliliit na tao, higit sa lahat, ang nadadali, yung nawawalan ng trabaho, mga construction worker natin, mga trabahador, maggagawa natin, lahat nakatingala, Samantala sa ating mga report sa mga nakatenggang heavy equipments ng DPWH, ipinagagamit ni Pangulong Marcos sa mga proyekto kontra baha. Dapat lang, baha kalawangin ang mga ito. Aris number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Ms. Peya, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglabas sa mga gamit ng Department of Public Works and Highways para magamit sa mga proyekto at programang lulutas sa problema ng pagbaha. Nadiskubre kasi na mayroong mga bagong heavy equipment ang DPWH na 2018 pa nabili pero nakatengga lang sa kanilang bodega. Ayon kay Pangulong Marcos, sadyang itinago ang mga ito dahil para daw sa dabiguan. Pero para sa Pangulo, hindi na kailangang hintayin ang malakas na lindol para magamit ang mga ito dahil ang nararanasang malawakang pagbaha ay maituturing na ring dabiguan. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. 7 years ago, nakatenga lang doon sa warehouse nila ng DPWH at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ano pang inaantay natin? Kaya ilabas na natin lahat, gagamitin natin lahat yan. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumako naman tayo sa Senado. Senator Bam Aquino nagpasalamat sa suporta ng mga kasamahang senador sa Classroom Building Acceleration Program o CAP Act. Idatay mo ang balita, RH28 Raymond Dagpaas. Raymond. Mr. Mayor, todo pasalamat si Senador Bam Aquino na siyang chairman ng Senate Committee on Basic Education sa ipinakitang suporta ng mayorya ng kanyang mga kapwa senador sa panukalang Classroom Building Acceleration Act o CAPS Act. Ito ay matapos niyang sponsor ng panukala para sa approval nito. Paliwanag ni Aquino, kailangan kumilos ng mabilis upang matugunan ng matinding kakulangan sa silid-aralan sa bansa. Mula sa DPWH ay lilipat na sa mga local government unit at non-government organizations o NGOs na kwalipikado ang pagtatayo ng mga classrooms dahil nakapanlulumong tingnan na sa taong 2025 ay 1,700 na classrooms ang target maitayo ng DPWH
Ngunit noong buwan ng Oktubre ay 22 classrooms pa lamang ang kanilang naipatatayo. Sabi ni Aquino, lumabas sa report ng Second Congressional Education Commission o EDCOM-2 na may 165,000 na kakulangan sa classroom sa ngayon. Hindi pa kasama dito ang mga kokondinahin pa dahil sa kalumaan. Lalo pa itong lolobo sa 219,000 na classroom backlog sa 2028 kapag hindi kumilos ang ating pamahalaan upang ito ay matugunan. Target na magtayo ng 39,000 classrooms kada taon sa halagang 90 billion pesos batay sa presyo na 1.8 million pesos per classroom. Di hamak na mas mababa ito kaysa sa bilyones na inilaan para sa flood control projects. Darito si Senador Bam Aquino. At alam din po natin na lalaki at lalaki ang gap na ito kung hindi po natin aaksyonan. Sa current backlog na 165,000 classrooms, kasama po ang mga classroom na ikokondina at para sa mga bagong estudyante, lalaki at lolobo ang classroom gap natin mula 165,000 magiging 219,000 by 2028 kung hindi po tayo aaksyon. Ang bahagi ng sponsorship speech ni Senador Bam Aquino. Sa ngayon ay hinihintay ang sponsorship speech naman ni Senador Sherwin Gatchalian para sa 2026 national budget. Ito si Brad, Mayor. Anong latest kay Senator Bato? Umanad na ba? Nagparamdam na ba? Hindi pa? Alaws pa, Mayor. Hindi pa daw nararamdaman. Pati yung kanyang mga kasamahan sa minorya, sabi ni Senador Amy, wala daw silang contact dito kay Senator Bato de la Rosa. At tanging si Mrs. de la Rosa lang daw ang nagpapadala ng mensahe at humihingi ng tulong para mabigyan ng due process si Senator Bato. Baka naman nandyan lang sa tabi-tabi, nakadisguise lang, hindi nyo lang kilala. Baka nga nasa ibang lugar na daw. Nasa ibang lugar saan? Pero huli siyang nagbumisita sa Cebu, tama? Namigay pa ng relief goods doon kasama si Senator Bongo, di ba? Ayan. Okay nga Rod, kay Manong Johnny, ano ang latest? Ang latest na nakita ko, yung post ni sabi ni Senator Jinggoy, he is still fighting, sabi niya, yung pagkakabanggit ni Senator Jinggoy Estrada. Ayan, sana'y gumaling pa si Manong Johnny. Ayan. Dahil ang gusto natin, Raymond, kay Manong Johnny, Johnny, ngayong nagkakaedad na siya, kahit na may edad na siya, dapat happy pa rin Gusto siya. ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Ayan, hindi yata happy ang Manong Johnny ngayon dahil sa kanyang karamdaman. Anyway, okay, so abangan natin sa Biyernes ang Blue Ribbon Committee, Raymond. Oo, maraming mga kwento mga naglalabasan, pero ang hirap, kaya sabi nilang iba dito na maming na tinatanong ay mas mabuting makinig na lang kung ano yung mga mangyayari sa araw ng Biyernes, Mayor at Miss Thea. Abangan. Okay nga Rod, maraming salamat Brad. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond at Paa. Samantala mula sa Kamara, Comprehensive Anti-Political Dynasty Law, isinumite ng Akbayan Reform Bloc. Tagal ng problema yung political dynasty na yan. Hindi nga pirmahan lakay. RH number 12. Abay panahon pa ng dating Pangulong Ferdinand Ederlin Marcos Sr. Paano daw pipirma lakay? Issue na yan. Sila rin daw yun. Oo nga ha. RH number 12. Milky Regunan, please kami. Mana Milky. Kaya nga lakay at Thea tatangkain ngayong 20th Congress. Naisulong ang Comprehensive Anti-Political Dynasty Law. Ang House Bill 5905 ay inakda na Akbayan Reform Bloc na sina Representative Sel Jokno versus Tandanya, Dada Kiram Ismula at Kakabag-aw. Ayon kay Bag-aw ng Dinagat Islands, layunan ng bill na mabigyan ng pagkakataon
ang gustong kumandidato at maglingkod ng walang impluwensya ng kanilang pamilya na matagal nang nasa politika. Sabi ni Bagao, dapat matigil na ang paghari-harian ng mga nasa kapangyarihan at bigyan ng pagkakataon ng mga gustong maglingkod pero walang impluwensya sa politika. Sa datos, sinabi ni Bagao, matindi na ang dominance ng political dynasty sa Pilipinas. Sa pag-aaral ng Ateneo Policy Center, tumaas ng 15% ang dynasties noong 1988. 29% noong 2017 at noong 2019 marami ng mga pamilya ang humahawak ng iba't ibang posisyon sa gobyerno. Sa panig naman ni Representative Percy Sandania, hindi lang dapat magpasta ng basta-bastang anti-political dynasty law, kundi comprehensive, walang sinasanto at walang lusot. Ayon naman kay Representative Dada Kiram Ismula, public office is meant for service, not for family inheritance. Kaya ang tanong lakay at Thea, kung meron mang kahihinatnan itong comprehensive anti-political dynasty bill, pero ito isinumite na nga ng Akbayan Reform Bloc kanina dito sa Kamara. Ako si Neil Gregorio nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, ICI, iimbestigahan na ang malawakang pagbaha sa Cebu, epekto ng bagyong Tino PH ayon kay Azurin. Idetalye mo ang balita, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Sisimula ng imbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang malawakang pagbaha sa Cebu, epekto ng bagyong Tino. Sa ambush interview dito sa Campo Crame, sinabi ng ICI Special Advisor at retired Police General Jun Azurin na target nilang mag-inspeksyon sa Cebu sa darating na linggo. Partikular naman ang sisilipin ng komisyon ng Cebu City, Mandawi City at iba pang bahagi ng central portion ng probinsya na lubang nasa lanta ng grabing pagbaha. Ayon kay Azurin, kasama sa pinatitignan ni ICI Chairman Andy Reyes ay kung paano na-implementa itong 26 billion pesos na pondo sa flood control projects ng lalawigan, matayad kay Governor Pamela Barrecuatro. Umaasa ang ICI na hahantong ang kanilang investigasyon sa mga aktual na kaso. Pakinggan natin si General Azurin. Sa ngayon, we are now getting yung mga key documents through the help of the CIDG and the NBI kasi meron silang subpoena power. So we need to study yung key document. Ibabangga namin yan sa actual na implementation. Samantala, natapos na itong High Command Conference meeting ng komisyon dito sa Camp Crame. Kasama iba pang ahensya gaya ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Bukod kay General Azurin, narito ring dumating kanina sina ICI member at former Public Works Secretary Babe Singson, DPWH Secretary Vince Dizon at mga representante mula sa Office of the Ombudsman maging sa AFP. Natalakay rito kung paano magtatatag ng action plan laban sa mga sangkot sa pag-prosecute at pag-imbestiga sa mga sangkot sa mga anomalyang proyekto. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, dalawang Koreanong wanted dahil sa multi-million online gambling operations inaresto ng Immigration Bureau sa Makati at Parañaque. Arrest number 27, Noche Cacas, please come in. Lakay at Miss Thea arestado sa dalawang operasyon ng Bureau of Immigration ang dalawang Korean na fugitives na sangkot umano sa milyon-milyong online gambling syndicates sa Makati at Parañaque City. Timbog ng BI Fugitive Search Unit sa Ayala Avenue, Makati ang unang suspect na si So Yemi, 38 anyos. Ay sa BI, si So ay isang senior operational mastermind sa likod ng 23 online platform kabilang ang mga website na nag-aalok umano ng sports betting at mga larong pang-casino tulad ng Baccarat at Powerball na nasa red notice ng Interpol. Si Teodoro Evangelista Street sa Parañaque City naman na aresto itong si Park Anbay. Batay sa record, si Park ay hinahanap ng Busan District Court at Ujeongbu District Court
dahil sa pagtatatag ng mga illegal na operasyon sa pagsusugal at paglabag sa National Sports Promotion Act ng South Korea, kung saan may Interpol Red Notice noong August 2025. Nabatid na dumating si Park sa Pilipinas noong March 31, 2023 at overstaying na umano ito. Nasa BI Warden Facility na sa Taguig City ang dalawang pugante habang hinihintay ang kanilang deportation order. Arit sa 27, Chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, mga multa sa driver's license renewal at traffic apprehension sa mga binagyong lugar, inalis ng LTO. I-detay mo ang balita, RH5. Val Gonzalez. Val. Mistea at Mayor, inanunsyo ngayon ng Land Transportation Office ang pagtanggal ng mga multa para sa driver's license renewal at traffic apprehension cases sa mga probinsyang dinaanan ng Bagyong Tino at Uwan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, palalawigin din ang visa ng mga driver's license na nag-expire noong Oktubre 30 nang walang ipapataw na multa hanggang Nobyembre 28. Lahat ng apprehension mula Oktubre 28 hanggang Nobyembre 12 ay hindi papatawan ng 30 araw na accessory penalty. Ito ang suspensyong karaniwang ipinapataw sa mga hindi nakapagsusumite ng bayad o hindi nakapag-ayos ng traffic violation sa loob ng 15 araw. Ang extension na ito ay mananatiling epektibo hanggang Nobyembre 28, kaya't hinihikayat ng LTO ang mga apektadong motorista na samantalahin ang pagkakataong ito. Tiniyak ng LTO ang patuloy na pagbibigay ng konsiderasyon sa mga apektadong motorista habang isinasagawa ang mga akbang sa pagbangon ng mga rehiyong sinalanta ng magkasunod na bagyo. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val. Balita mula naman sa Thailand. 4 na sundalong Thai nasabugan ng landmine. Dahil dito nagalit ang gobyerno at ipinatigil na ang peace agreement sa bansang Cambodia. James Galangge sa detalye. James. Lakay ipagpapaliban muna ng Thailand ang napagkasundan na ng truce ng Cambodia matapos sa kanila ng masabugan ng isang landmine ang 4 sa kanilang sundalo kung saan ang isa'y naputulan pa ng paa. Ayon kay Thailand spokesperson si Repong Angka sa Kuliyat, inokonsidera na ng bansa na i-revoke muna ang nangyaring deklarasyon ng Seoul Summit kung wala magiging agarang aksyon o sagot mula sa Cambodia. Habang may posibilidad din na mga landmine ay maaaring nagmula pa noong panahon ng Soviet era na siya nagtanim bilang mga patibong sa bahagi ng Thai-Cambodian border. Kasulukuyang pinag-aralan pa ng Estados Unidos ang insidente na siyang matatandaang naghain ng peace deal sa dalawa noong nakaraang buwan. Ito si James Galangge ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumako naman tayo sa Break Time Sports, laban ng Meralco Bolts at Macau Black Bears sa East Asia Super League charity game para sa mga biktima ng Bagyong Tino. Idetay mo balita, Millie Borja. Millie? Nagpahayag ang East Asia Super League ng pakikiisa sa mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Cebu sa pamamagitan ng isang charity basketball game. Gaganapin ito sa November 15 sa Cebu Coliseum, kung saan magtatagisa ng Meralco Bolts at Macau Black Bears. Ayon sa EASL, lahat ng malilikom na kita mula sa bentahan ng tiket ay ibibigay para sa mga programa ng tulong at pagbangon ng Cebu. Batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa halos 200 ang nasawi sa pananalasa ng bagyo. Kabilang ang Cebu sa mga lugar na matindi ang naging epekto ng pag-ulan at pagbaha. Kasalukuyang kinakatawan ng Meralco Bolts ng Pilipinas sa EASL 2025-2026 season. Mabibili ang mga tiket para sa nasabing charity games SM Tickets. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja, at sa showbiz, Miss Thea. Renewal of vows ni Kian Cipriano at Chino Ortaleza isinabay sa kanilang 10th anniversary. Ilatay mo ang balita, Angelica Cosme. Muling naselyuhan ang pag-iibigan ng singer na si Kian Cipriano at aktres na si Chino Ortaleza. Bilang pagdiriwang ng kanilang 10th anniversary, nag-renew ng wedding vows ang celebrity couple. Sinang aktres at mom of two, habang tumatanda
tumatagal ang kanilang pagsasama ay mas lalo nga niya silang tumatapak sa lupa at tumitingin sa langit. Agad namang bumuhos sa mga komento ng pagbati para sa isang dekadang pag-iibigan ng dalawa. Kung matatandaan, 2 beses, ikinasal sina Kian at Sheena. Una noong 2015 sa pamamagitan ng isang civil wedding ceremony at makalipas ang 2 taon, nagpalitan naman sila ng matamis na I do sa isang simbahan sa Quezon City. Si Kian magbabalik big screen nga ngayong Kapaskuhan para sa sequel ng 2017 drama comedy film na Bar Boys, kung saan mapapanood ulit ito bilang Joshua Zuniga sa Bar Boys After School na official entry sa 51st Metro Manila Film Festival. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. At sabi na ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. How much, Lakay? Naku, tumaas na naman ang palitan ng dollar, Miss Teya, ha? Kahapon ay 58, ngayon ay 59 pesos and 17 centavos per dollar. Tumalo na naman tayo sa 59, Lakay. At bago tayo magpaalam, of course, sabatin mo natin ng happy birthday si Senator Amy Marcos. Happy birthday, naraksa nga pa nagkasangay mo, Apo Senadora. Alam ba tayo dyan? Ayan. At batiin din natin yung mga kasama natin sa Manila Broadcasting Company, si Leo Seguro. Happy birthday, Leo, ha? Dian Iris Pearl Adaw, Adlay Pedrajas, Karna Arjon, at Noverly Joy Obejas. Happy birthday! At batiin din natin ang Ninong Richard C. Na nagpadala ng mga masarap na chichirya. Mamaya kuha ka dyan, Miss Teya. Ayan, mamili ka dyan. Sweet corn, bangus sisig, royal chicken, royal tinapang bangus, super sarap, boy sugba, o royal fishball. Parang yung boy sugba yung paborito ni Elise Lakay. Na ganun ba? Courtesy of Ninong Richard C. ng Regal International Snack Food Corporation. Magandang hapon po sa inyo. At yan ang kawan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Balansyadong balita susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras alas 5:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.